Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga Sino diyan po yun? sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Sen. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi in-expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan po, Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood, yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na Nung surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw ho, Bakit yung surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nare-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial para, kumbaga sa fiscal daw po, ang pangkaraniwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. Oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil Hindi It's po. more on political Ipaghalimbawa mo, kaya nga ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang course of action, kung tutuusin mo sa regular course of action Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tin, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito Opo. Kaya nga ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga PID, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya. Parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie. Prima facie, opo. With sufficient certainty of conviction. Ganun Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie,
almost ano na yun eh, almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon ang talagang trial sa sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun ganito. na nga po, Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Eh di wala. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang Piskal, Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan, Asan ang ano mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya, sige, okay. Yes. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing kami. Yes po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang siguro ang sinabi niya halimbawa, yung affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ganun ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila, against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos yung ang quantum of evidence, sabi ko ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balit-balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Para walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata. So bagsak siya. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking Yun. Isa pa yun. May hindi na nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa sa Senado talaga dapat, Senate Court na po. yung bahagi na yun kasi, boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon? Ang problema... At saka dapat susuriin mo yun bang mga sasabihin niya. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po, Kasi yung mga complaints baka naman hindi babagsak doon.
So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi may ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen eh. 2 kaso ng kidnapping ito eh. At nakakulong pala ito. Sabi nila, kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase na mga paratang. Pwede naman yun. Wala Opo. namang parang selective ka. Yes po, oo. Basta meron kang kakayahang tumestigo. Kaya lang, yung credibility mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa, basahin natin yung quantum of evidence dyan. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para siya makapaghain ng Opo. akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary nito. Oo, ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5 nung kanilang Department Order, Department Circular Number 015. Opo. So, July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is, 1, admissible. Number 2, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa 3 parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. Hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, babagsak. Mahirapan sila, di ba? So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa 2028. Opo. at ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao at Yung saka political sa career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oo. Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 eh. Opo. Yung isa, taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng laban. Oo. Okay, paano yung kapatid ko? Baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Absent siya nung araw na yun? O kaya nung... Hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Oo, hindi ba? Pero ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapan, boto 16 for conviction. Ganun, Oo.
Eh wala siya, paano siyang boboto sa paglabing-anim? Hindi pa magiging bilang nun, dapat 23 na lang kasi, halimbawa, si Bato, Sen, Oo. wala eh. Oh, paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So, hindi na ang basihan mo, 23. Ah, hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala, kinakailangan mag-iba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Oh, kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa iyo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa tayo. Kamara pa lang, Ayan. mabigat ang laban nga pala, no? Mm.